a writer, ah, ang experience ko po, kasi before, sumulat na po ako doon sa mga private publishing company. And dito po sa isinulat namin ngayon, napag-compare po namin kung ano ang pagkakaiba ng old curriculum, yung design of the old curriculum, at saka yung new curriculum. Okay, next. Nais ko pong ipaalam sa inyo na ako po, nung mag-aaral ako sa PNU, hindi po ako singer. Hindi po ako singer. Actually, nakakakanta po ako sa choir, pero kapag ka lang po may kasabay. Hindi po ako nakakapag-solo sa choir. Kasi po, ang line ko po ay nasa brass band. So yun po ang aking problema nung ako po ay nag-aaral ng college. So, this time, sabi nga, kailangan natin kailangan natin paunlarin ang ating mga sarili. So yung paraan ko po ng pagsulat ay ibinatay ko doon base sa aking kakayahan. So kung kayo po ay isang magaling sa music, okay? Advantage nyo po yun, no? So at saka ibinabatay po namin ang aming sinulat, depende po sa kakayahan ng ating mga mag-aaral generally. Hindi po for specific students. So kayo po as a teacher or as a trainer, kayo po ang bahalang mag-enrich. Kung hindi po kaya, kayo po ang bahalang magbawas. Dahil sa dami na po rin ng mga sinulat, kung talagang isusulat namin ang lahat, pagbibigyan natin ang lahat, baka po ito maging encyclopedia. No po? So, ito po ay module. Module lang po. So, kung ano man po ang mga posibleng nakikita niyong problema, kakulangan, kayo po sa inyong sarili bilang guro, bilang specialist, ang bahala po magpuno. Although, malagod naman po namin tatanggapin ang inyong mga suggestion at saka po mga komento. Okay, next. Ano pong gusto nyo? Since si Ma'am Mirna po ay na-discuss na ang mga gusto nyo malaman about the elements, about the basic, shall we now proceed with a real class situation? Or, kasi kung real class situation po, ang gagawin ko po ay power standard. Meaning to say, hindi po lahat na nandito ay ituturo ko. Which one to, or second, gagayahin ko po si Ma'am Mirna, na iisa-isahin po natin kung ano nakasulat dito. And then, sasabihin ko na lang po kung ano yung mga techniques, styles, na po pwede nyo gawin para may turo ito. Yun na lang po. Okay, sige. Marami pong salamat. Okay. Sige po. Paki-open po natin ang ating mga learning guide. Nadidinig niyo pa ako dyan sa likod? Nadidinig niyo po ako sa likod? Okay, marami pong salamat. Okay, so page 4 po tayo siguro mag-start kasi na-discuss naman ako
Quarter 1, may ako page 4. Ay, ang kuhanin nyo nga po ay yung teacher's guide. Para po yung isa lang tayo binabasa. Okay. Again, for the pre-assessment, no, susukatin lang po natin ang kaalaman ng ating mga bata. No? Sabi nga nila, kailangan kilala natin ang learner natin. No? At saka yung kakayahan nila. Let's say, ilan ba sa mga sa klase mo ang marunong kumanta? Yung magaling kumanta, talaga, as in nakakakanta. Ilan ba sa klase mo ang marunong bumasa ng nota? No? At iba pa. So that, pagka gumagawa tayo ng groupings, naninibay po natin sila equally para po wala tayo iwang grupo. Nako? Okay, so yun lang po muna. Okay, so pre-assessment again. Ituturing natin na wala pa alam ang mga bata. No? That's why, ini-encourage ko po in my class na magkaroon sila ng journal. Ng kanila po journal. So meron po silang extra notebook na kung saan sa opening ng klase or dun sa first day of our lesson, sa lesson po sa orientation, sa lesson, itinatala nyo na po doon, isinusulat nyo na doon kung ano ang experience ng bata sa klase mo. Or, it is good to use the KWNS. Pamilya po ba tayo doon? KWNS. Or KWN chart. Sino po nakakalap? May kas po kamay. KWN. Wala? Okay. Ilan po? Ilan? So, sa KWN, ito po ay isang sistematikong paraan para po tayo ay madaling magturo, madaling mag-check kung ano po ang accomplishment ng ating mga bata. No? Okay, so sa opening. So, gagawa kayo sa notebook ninyo, magagawin nyo ang mga estudyante ninyo sa notebook nila ng KWN chart. So, first column, isusulat nila yung K stands for no. No? Ano yung no? Okay, let's say your topic is about, katulad ito nga, Southeast Asian or Southeast. Ipasulat niyo po, alin ba doon sa may mga kinalaman sa musika, ang alam na nila? Pasulat niyo po, lahat ng alam nila, pasulat niyo. No? Okay, so susunod po, K, N, and then W. What to know. No? So ano po ba yung mga dapat na matutunan? Okay? Or yung mga gusto nilang malaman. No? Okay. Next. What to learn. And then S is about the skills na gusto nilang i-apply. Siyempre po, ang unang palaman po nila may susulat yan doon sa column ng no. No? Okay? At saka doon sa, yung W, kasi doon sila magsusulat kung ano yung mga gusto nila matutunan. Ikaw bilang guro, ma-assess mo na kaagad. Ano ba ang alam na ng aking mga estudyante? No? Ano ba ang mga gusto nila malaman? O ano ba ang ina-expect nila about your lesson? Napakadali po, di ba? Okay. And then sa mga susunod, patapusin po nila yan. No? So ikaw, hindi lahat ng kailangan mong tignan. Tignan mo lamang yung journal nila, alam mo na kung pinatutunan sila o wala. Okay po? Okay, so yun lang po muna. Next. Again, pre-assessment. Susunod po. Okay. So, dito sa pre-assessment po, of course, meron muna kayong introduction.
No? O, sana po kung klase ang ipapagawa ko sa inyo, since the Southeast ay first quarter po, so in this, your introduction should be start with the review of their grade 7 lesson. So ano-ano po yung mga activity na po pwede natin may pagawa dyan? O, po pwede po halimbawa, igrupo ninyo ang inyong klase into 4. No? Sige, isulat mo lahat ng kanta or folk song na natutunan nila noong grade 7 ka. No? And then, after they list the folk song na natutunan nila, pakantahin niyo po yung first phrase. No? O, basahan sila. Basahan. Let's say group 1. Sing. No? O, kung sino yung gusto ituro ng group 1, let's say tinuro nila yung group 3, sasapunin nila yun. Kung sino ang gusto pakantahin ng group 3, mahalala sila hanggang sa maubos. So, although, nagkakaroon po kayo ng ganung activity, pero ang inyong objective ay mabalikan, ma-motivate ang inyong mga bata. So, huwag na huwag po kayong magpapagawa o magsisimula ng klase na walang motivation. Kasi, ano yan magiging boring po talaga yung klase natin at tatama rin na sila. Okay, next. So, after your motivation, okay, alamin na natin, no? In letter B, meron na silang vocal or instrumental music. So, siguro, pwede nyo lang sabihin sa kanila, o mula doon sa ginawa ninyo, alin-alin ba doon yung vocal music? No? So, pwedeng pakantahin, pwedeng iham siguro para, or kaya kung, so let us define kung ano yung vocal and instrumental. Napaka-importante po doon kasi kailangan ma-distinguish nila kung ano po yung pagkakaiba ng dalawang yan. When you say vocal, ano po ibig sabihin? Ano po ang ginagamit? Ano po ang ginagamit? Yes. Okay? When you say instrumental, pagka-boses, ano ang source of sound? Ano po ang source ng sound? Your vocal cords. Okay, next. Okay, next. So, in page 7, vocal music, yung po muna inuna ko na vocal music. Okay, sige. Dalawa po ang maaaring paraan. Okay? Kung gusto niyo pong simple at wala kayong materials, kasi opening ng klase yan, medyo siguro nagaganda pa kayo. Although, dinownload na po namin ito lahat at pwede naman po namin i-share sa inyo. That's why, kinukuha namin yung inyong mga email ad para po magkaroon kayo ng kopya. Now, ilan po yung katulunan yan? 6. Okay, so pwede po natin tanungin sa kanila, no? Alin ba dyan sa mga kantang yan ang pamilyar na sa kanila? No? Let's say, so ang magiging sagot, bahay kubo, kasi yun yung ating past lesson sa grade 7. So kung, let's say, wala pa silang alam, no? Pwede nyo rin pong parinig. No? Baka naman hindi lang sila familiar doon sa title, pero familiar naman pala sila doon sa tono. Let's say, halimbawa, narinig na pala nila yan sa background ng isang games. So ang bata, makakapag-kwento. No? Makakapag-kwento sila, ay sir, ginamit niya sa ano? Okay, so doon na po mag-i-start ang inyong communication with your students. Okay po? Para hindi po, hindi po yung estudyante
estudyante nyo ay parang ang agwat sa inyo ay napaka layo. No? Yun. Next. Susunod po. Oh, after your vocal, what about the instruments? What about the instrument? No? Oh. Since wala pong mga nakalagay dyan kung ano yung mga instruments na yan, siguro magiging sagot niyan. Let's say, kung nakakita ng, let's say yung number 2, susulat siguro nila dyan, tabakan. No? Okay. Ano pa? O, so marami silang isulat. On this part, again, i-check po natin, pero hindi po natin ito i-record. Or kung i-record naman po, ang purpose po nito is to identify your learner. No? Hindi po ito maaaring maging base kung ano ang grade nila sa card. Next. Okay, next. O, after po noon, so, na-checkan nyo na po yun. No? Okay. So, tanungin natin, yun lang ba ang gusto ninyong malaman about Southeast Asia? So, pasasagutan nyo po yung learning goals and targets. No? Pasasagutan nyo po yung learning goals and targets. Okay. Next. Part 1. What to know. So, dyan po, pipili kayo ng gusto nyo pamamaraan. Sabi po natin, depende kung anong sitwasyon meron tayo. No? So, let's say, power standard. No? Ang i-apply natin. Actually, hindi naman talaga natin kailangan sana mag-commit or bawasin kung alin yung sa palagay natin ay dapat bawasin. Nasa sa inyo po yan eh. No? Kasi nga po, may module. At ang mga bata naman ay may mga kopya ng module na yan. No, let's say lang po. Halimbawa po, dahil syempre, magulo pa po yung situation nyo sa school kasi opening pa lang. No? Pwede po na yung what to know, no? Pwede na po nila niyang i-advance reading sa kanilang mga bahay. No? Para po pag harap ninyo sa klase, no? Alam na nila, nabasa na nila, no? Ano na lang po ang ibibigay ninyo? Yung paliwanag, i-develop nyo na lamang po kung ano yung paliwanag para doon sa mga terminologies, para doon sa mga skills na hindi nila maintindihan or may apply through reading. Okay po? Okay, next. So, kung may sapat po kayong panahon, pwede po yung reporting, no? Pwede po yung reporting, na kung saan ang bawat grupo ay pwede pong mag-present. Na kung halimbawa, natin siya sa apat na grupo, 8 po yung outreach dyan. O so, bawat grupo, assign nyo ng tigda-dalawang topic, dalawang bansa. No? Pero kung kayo po ay gipit na sa panahon at may malaki naman po kayong lugar, pwede po ito. Okay. Ganito po. So, i-divide niyo yung klase ninyo. Ito, group 1, group 2, group 3, group 4. No? So, assign ka halimbawa sa first to count 3. Okay, let's say, sorry po medyo natutuyo. Okay, let's say, group 1, Cambodia and Indonesia. Okay, let's say, assign yun sa inyo. Sana po ipapagawa kayo sa inyo eh. Kaya lang, mas gusto niyo itong mga ganito Myanmar and Malaysia, Thailand and Laos, and Vietnam and Singapore. Halimbawa na po ito. Pwede po kayong mag-create ng mas maganda rito. Again, ang ating pong module ay flexible. No? Ayaw ko niyan. Hindi yan fit sa aking pag-aaral. Hindi yan
fit or hindi yan suitable sa lugar na gagamitin ko. So, create po kayo na sa inyo. Create po kayo sa inyo. No? Kasi, nasa inyo po ang lahat ng pagkakataon para mag-create. Kami po, ilang 1,000 lang po namin yung ginawa. So, napaka-limited po. Napaka-limited talaga. No, kung ano lang po yung nakasanayan na namin gawin, usually yan po yung mga ilalagay namin dyan. Isang lagay namin ay maganda naman para sa inyong mga klase. No? Okay, next. So, magro-roleplay po kayo. No? So, pag-uusapan ko sa bawat grupo kung ano ang mahahalaga ng information doon sa outreach na inyong gagawin. So, bibigyan nyo sila ng siguro maganda paper or something na kung saan nila gusto magsulat. No? Sige, sulat mo lahat ng information na sa palagay mo ay makaka-attract kung ikaw ay isang tourist guide. Tourist guide? Okay? So, ang bata mag-iisip agad. Ano nga ba? Kung ako ay isang tourist guide, ano ba ang mga dapat ko isulat para i-introduce yung bansang aking gustong ipakilala? Okay? So, may na-touch na po tayo. Hindi na lang po music. Pinapa-up na natin sila. Okay, next. So, bibigyan nyo sila ng pagkakataon doon mismo sa sarili nilang grupo para po i-discussion kung ano po ang strategies na kailangan nila gawin para po maging effective yung pagpapakilala nila sa kanilang bansa. Okay. So, dinag-agree na lahat ng mga klase na, ng grupo. So, it's time for you. Napaikutin sila. Let's say yung group 1, natapos na i-present ni leader as tourist guide doon sa kanyang members. Palipatin nyo naman sa group 2. May iiwan yung leader sa bawat grupo. Hanggang sa maikot nila yung lahat ng bansa. Siguro, hindi naman po ninyo ito makukuha ng isang araw. Of course. No? So kung hindi makukuha ng isang araw, hindi dalawang araw. Isa-isa mo ng bansa. No? Okay. Di sa susunod ng meeting, makalawang bansa. At least, hindi isa-isang nagre-report ang inyong mga bata. Hindi ka rin pagod. Kasi nando ka lang sa gitna. Times up. Next. Di po ba? Okay. Next. So, ang ginagawa ko po dito, minsan, inire-record ko. Minsan na po yun, kung available naman po yung camera ninyo. Inire-record ko po yan. No? Tinututukan ko ang bawat isa leader. Yung po mga pinaka-magaganda nilang ginawa, yung po ay nire-record ko, pinipili ko, at ipinipray ko po at ipinapawag ko sa kanila. So that, yung iba na ayaw mag-leader or hindi active, magkakaroon po sila ng kumbaga, para ma-encourage sila. No? Kasi magkakaklase yung mga ganito lang ang ginawa mo eh. No? Ako! Ito ang gagawin ko sa susunod. Okay po yan? Okay. So again, this is just an example. You can create kung ano po ang inyong gusto. Isa lang po yun. Or kaya, instead na, di po ba, basa lang ako ng basa. No? Ilang page yung babasahin ko. Napaka-boring po talaga ito sa bata. No? Napaka-boring po talaga. So gagawa tayo ng mga activity na sa palagay ninyo ay makakatulong sa inyong mga bata para po sila ay ma-encourage na matuto. Again, yung content po ay nakasulat na sa module. Siguro naman po, raw reading, kaya-kaya nyo na po yung basahin. Kanina naman po, na-discuss na yung mga elements. No? Or kung hindi nyo po maintindihan, nandiyan lang po si dictionary, no? Si encyclopedia, nandiyan po si Yahoo, nandiyan si YouTube, no?
yan si, sino pa ba? Si Google, na? Yan po. Oh, isa pa po. Isa pa po. Kung kayo ay nasa mga maunlad na lugar, no? Katulad po sa amin, sa Tondo, although taga-Tondo po kami, napansin ko po na ang mga bata, computer na computer. Minsan nga pumapasok sa iyo na puyat na puyat. No? Bakit ka na puyat? Sasabihin ng mga kaklase, Dota po kasi ng Dota yan eh. No? So, ang naisip ko po doon, bakit hindi natin gamitin yung kanilang access para po matuto? So, ano po yung ginawa ko? Gumawa po ako ng isang group, no? Na kung saan pwede nilang i-post yung kanilang mga ginagawa. Okay, isa pa po. Ano pa po pwede? Ang mga bata napakahilig sa cellphone. Maalala ko lang po, kasi isa rin po ito sa pinagawa ko. Napakahilig sa cellphone. No? Ayaw pa nila na talk and text. Gusto nila, may ano, may camera. No? O sige, pakinabakan natin. Lahat ng presentation nyo, record nyo, ipalabas natin sa klase. So ang bata, kung takot mag-perform sa gitna ng klase, dito nawawala. Di po ba? Nawawala kasi nandun lang sila sa isang lugar kung saan convenient sila na kumilos, kumanta, gumalaw. Para lang sila nasa banyo nila at nagkakanta. No? So isa rin po yun. So pwede ninyong ipagawa kung meron. No? Pero kung wala, balik po tayo sa old time. No? Okay. Sunod po. Salamat po. May tanong po kayo sa what to know? May tanong po? Wala na. Okay, sige. So kaya naman po, with that examples na binigay ko, maaari nyo na po yung gamitin. No? Although kung gagamitin nyo lang naman niya sa first quarter, yung second quarter, napakarami pa po slides na nandoon na maaari nyo po gamitin. Or, kung ang tinitraining nyo is mga teacher, yung mga sinabi ko, isasabihin ko rin sa kanila na yan ang maaari ninyo gawin sa inyong mga klase. O, may problema pa po ba doon? May problema pa po. Wala na. Medyo madiin po ako magsalita pero hindi po ako galit, ha? Ganyan po talaga kami ng mga taga Cavite. Kala mo laging galit. So, hindi po. Okay, so let us proceed with page. O halimbawa sa mapa, ipa-identify nyo kung nasaan yung mga bansa na yun. Meron po kayong isang malaking map doon. Ipa-identify nyo kung saan yung location. Mahalaga po yun kasi may mga bansa po dyan, isang kanta lang, pero pinag-aagawa nila na sa kanila nag-originate yun. Like, sandali po ha, bago po ko mag-proceed. Ito po mga bansa na ito nagkasuhan dahil sa kanta na to. Ito po yung research ko noon. Yung Chan Manichan. Kasi po, tatlong bansa ang naglalabanan or umaangkin na yan ay sa kanila nag-originate. No? Issue po yan ang intellectual. O kung wala na talaga, kung may sapat na kayong oras, pwede nyo po yan gamitin. Sige, ipadibati mo sa bata kung saan talaga siya na-ula. So they can present evidence, gathering of data. O pwede yan kung meron pa rin kayo oras. Pero kung wala na, next. Okay. So
Sunod. Okay. Dago po tayo doon sa part 2 ng ating module, which is on page 31. Okay. So, kung matingnan nyo na po yan, so makikita nyo na po dyan yung mga scores ng bawat kanta. Okay? So, kung talagang ang mga bata ninyo hindi marunong magbasa ng nota, ito po ang isang pwede niyo gawing paraan. Napakagandang paraan. Ang Pilipino po, napakahilig talaga sa music. No? Kaya lang, sabi ng iba, yung music, ayaw sa kanila. No? So, gamitin po natin yon. So, gamitin po natin yon para po ma-motivate ang bata. Dito po sa amin sa Manila, ewan ko po kung sa inyong mga probinsya ay ganun din. Kahit sa ang kanto, napakaraming nagbibideo okay. Di po ba? Okay. Kahit anong okasyon, kahit nga lamay eh. No? Kahit lamay, ba't may video okay dito? Ba't ang sasaya ng kanta? No? So yun pala yung ginagawa ng iba. So napakahilig kumanta ng mga Pilipino. So this time, I'm going to present you some video na po pwede ninyong i-play. After nila na marinig, pangalawang play ninyo, medyo pasabayan na. Pangatlong play, o pwede nyo na po ipakanta sa kanila lamang. Okay? And then, agad na po sa kanta lang nila, sabay post no notation. So that, ito pala yung kinakanta ko kanina. No? Ang mga nota pala ay tumataas at bumababa. Ina-arrange pala yan ang magkakasunod na tinatawag na melody. So may input ka. May input ka. Ang mga teacher ko, hanggat maraming nai-input na hindi alam ng bata, ang tingin nila sa atin, idol. Hindi po ba? Kasi pagka ganun na lang ang ganun ang ginagawa mo, no? Ang tingin nila sa atin, boring. Okay? Ito po yung some videos.